Isang napakagandang pag-aaralan yung katangian ng ating Panginoong Hesukristo. We can learn so much how Jesus relate to a people or yung tinatawag natin na paano ba siya nakipag-ugnayan sa tao. Isang bagay na makikita natin that Jesus is very, very patient. Pasensyoso po ang Diyos and allowing people to give their own needs. Jesus is crossing about all kinds of barriers and boundaries. Yan po yung isang istorya sa John chapter 4 verses 1 to 30. Ito yung tinatawag natin na woman at the well o yung Samaritan woman. We're going to learn something today about the nature of our wonderful Lord Jesus Christ. The message entitled, Jesus Seeking Out the Lost. Amang Banal, maraming salamat sa pagkakataon muli na kami po ay magpuri, makinig ng inyong salita. Dalangin po namin na patuloy po kayong malayang makakilos sa puso at isipan namin. Hayaan namin ang Banal na Espiritu ang siyang magsalita, magturo. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa ang mensahe ay mapuspos po kami ng iba yung pagkaunawa at pagkakilala pa sa inyo. Salamat po dahil kayo ang Diyos na pwede naming maringgan ng munting tinig sa bulwagang ito. Hayaan namin na kayo po, O Diyos, ang makita, mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. At salamat po. It is always a privilege for us to hear your words. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. May tanong lang ko, is Jesus seeking us or are we seeking Jesus? May dalawang bagay sa Bible naman talagang katotohanan sinasabi. Si Jesus ay hinanap tayo talaga or tayo yung naghanap kay Jesus Christ? The passage in John chapter 4, may tatlong bahagi na ibabahagi ko sa inyo. Number 1, the Lord seeks us. Si Jesus ang naghanap sa atin. Pangalawa, the Lord saves us. Si Jesus ang nagligtas sa atin. Pangatlo, the Lord sends us. Si Jesus ang nagpahayo sa atin. Number 1, how Jesus seeks us. Paano nga ba tayo hinanap ni Jesus? Sa Romans 3:11, ang sinabi ni Pablo, ang sabi niya, no one is seeking God. Wala raw ni isang naghahanap sa Diyos. At kung tingnan natin yung sinabi ko kanina, is Jesus seeking us or are we seeking Jesus? Yun ba ang katotohanan? Ang sabi dito sa Romans, walang isa man lang ang naghahanap sa Diyos. And the Bible telling us that sinners seeking God and Jesus is seeking the sinners. Dalawang bagay. Pero pag pinag-combine natin yung sinabi na yon together, inaw na ang sinasabi dito, ang Diyos ang naghanap sa atin because no one is seeking God. Another verse, 1 John 4:19. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Natuto lang pala tayong magmahal dahil una tayong binahal ng Panginoon. Through the Lord Jesus Christ, totoo naman talaga. Di ba nung araw naman talaga, minamahal lang natin yung mahal tayo. Yung binibigyan natin, yung binibigyan din tayo. Pagka wala na tayong maasahan doon sa nagbigay sa atin o yung bibigyan natin, hindi natin mahal yon. Sa Luke 19 verse 10, a very clear declaration of Jesus Christ. 19 verse 10 ng Lucas, naparito raw ang anak ng tao upang hanapin ang mga naligaw. The Son of Man came to seek and to save the lost. At napakalinaw naman talaga. Yan ang isang ministry ng Panginoon. Hanapin yung mga naligaw at para sila ay iligtas. Si Panginoong Jesus, napakaganda ng kanyang katangian. Una makikita natin, di ba, there is no boundaries, no walls for Jesus Christ. Dito sa passage na ating tutunghayan, makikita natin, napakaraming binrek ni Lord. Literally, pag tinignan natin, ang dami niyang sinuway sa mga kautusan. And this Samaritan woman, it turns out, makikita natin, madidiscover natin, kaya pala itong Samaritan woman ay gano'n na lang yung kanyang kasabikan nung ipahayag niya kung ano yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Una, Jesus seeks past the racial divide. Yung mga pagkakahati-hati ng lahi ng araw, very rampant sa kanila yan. So pagka Hudyo ka, sila yung mga nag-aangkin na sila lang ang maliligtas sa panahon nila.
Ibang lahi, wala na. John chapter 4, verses 1 to 6. As we start, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples. So nabalitaan niya kasi maraming mga Pariseo na nagagalit na sa kanya at ang thinking pangalan si Jesus Christ, maraming nababautismuhan. Pero actually, hindi si Jesus, kundi yung kanyang mga alagad ang nababautismo sa tubig. Verse 3, he left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Doon sa kanyang paglalakbay, tatawid siya papuntang Galilea from Jerusalem. They have to pass through Samaria. So doon sa Samaria, may isang city ron, lugar na tinatawag na Sychar. Yung Sychar na yon, yun yung lugar ni Jacob nung panahon niya na ipinagkaloob niya naman sa anak niya si Joseph the Dreamer. So meron daw dong balon, sabi sa 6, now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat by the well. It was about the 6th hour. So itong si Panginoong Kristo, together with his disciples, sa paglalakbay nila, syempre napagod, nauhaw, nagutom. So nakakita siya ng balon doon sa Samaria. Umupo siya roon. Pag tinignan natin, if you take a look the map, yung mapa napakalayo, di ba? Usually, ang ginagawa ng mga Hudyo ng panahon nila, they cross over doon sa kabilang Jordan River. Naglo-long cut sila, instead na mag-go straight sila through Samaria, hindi sila dumadaan doon. Kita nyo, ang tindi ng racial nila, divided nila. Hindi nila kakulay o kalahi. Ganyan sila kung umiwas. Di ba, parang tayo rin kuminsan, no? Pag meron tayong iniiwasan na tao. Kuminsan, di ba? Lalo na pagka nandyan na si Bombay, sabi ng Bombay, bakit dae, sinelas, wala tao. Tapos pagka walang sinelas, aso, papakawalan yung aso, hahabulin ng aso yung Bombay. No? Parang ganyan. May mga race talaga. Nakita natin sa mapa, si Jesus Christ, he did not take the detour. Instead, Jesus goes straight to Samaria because Jesus saw a woman who needs a Savior. Parang ang sarap, parang tayo, di ba, kung minsan, parang nagagamit tayong instrumento ng Panginoon when it comes to preaching the gospel or sharing the word of God. Di ba kung minsan nang nananaghili tayo dyan, mamimili tayo ng sinong share natin, kung sino yung mga pwede nating bahagian. Pagka medyo alangan tayo, di ba, hindi na lang. Parang ang hirap bahagian na to. Iba si Jesus Christ. He took the detour. Letter B, Jesus seeks past the social divide. Yung paghihiwalay ng lipunan nila. Yes, totoo naman talaga nung panahon niya. John chapter 4, verse 7 to 8. Sa pagpapatuloy, a woman of Samaria came to draw water. Meaning doon sa balon, dumating yung isang babaeng Samaritana para mag-igib. Ang sabi ni Jesus, give me a drink. Doon sa babae na nag-iigib. Verse 8, for his disciples had gone away into the city to buy food. Now, doon nga sa paglalakbay nila, hindi sila dumadaan ng Samaria. Eto pa kaya, makikipag-usap si Panginoon Kristo at hihingi pa siya ng tubig dito. Sigurado tayo, yung babae na to, yun yung kanyang trabaho lagi, mag-igib ng tubig dito. And yung ancient Israelites, pag tinignan natin, yung mga babae, kayo po mga babae, nag-iigib ng pampaligo ng mga asawa niyong lalaki, ha? Sana nga mabalik yung panahon na yun, no? Yung mga asawa babae mag-iigib para sa aming mga lalaki, no? Pero unfair naman. Sa generation to generation, pag nakita natin, yun ang purpose ng Samaritan woman. Nag-iigib siya ron ng tubig katanghaliang tapat. Pangatlo, si Jesus seeks past the cultural divide. Isa pa ito, racial, yung tinawag kanina, and then yung sinabi social and cultural. These are the things na pag tinignan natin kay Jesus Christ. John chapter 4, verse 9. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you, a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. Pag tinignan natin, may tatlong binanggit ko kanina, di ba? These are the things na naging boundaries, walls ng mga Samaritan sa mga Hudyo. Eh napakakapal ng pader na yon para gibain ni Kristo Jesus pag tinignan natin. Ang sabi niya, di ba Hudyo kayo? Bakit ka humingi sa akin ng tubig? So doon, sinabi ng woman, yung Samaritan woman, meron na talaga silang, may pader talaga sila na hindi pa pwede, makahingi nga, hindi pa pwede. Kasi nga, yun ang ini-insist ng mga Samaritan.
Pang-apat, there is moral divide also. The moral divide, pag tinignan natin, di ba, ang moralidad naman natin, talaga naman nakasalalayan sa ating mga buhay, sa ating mga yun sa buhay. Moral divide, ibig sabihin, si Jesus, napunta siya talaga para doon sa isang Samaritanang babae. And you know what? Very surprisingly kay Jesus Christ, hindi malaga sa kay Jesus Christ yung marami. Kumisip sila. Remember, nung tumawid sila sa other lake ng Galilee, from the boat, nakaraanan sila ng matinding bagyo, di ba? Hindi nakita ng mga disciples yun. Nung lumapag sila doon sa Gerizano, yung lake na yon, merong isang lalaking binata na inaalihan ng masamang espiritu. Instead nga, kupkupin sila Jesus Christ doon, pinalaya sila doon sa lake na yun eh. Hindi nila nakita kung ano yung ginawa ng Panginoon Kristo. And Jesus Christ, ang sinasabi niya sa Luke 5:32, I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. And it was very clear para sa atin, di ba? Tingnan niyo yung parable ng nawawalang tupa. Ang kausap niyo ng mga Pariseo, mga Saduceo, di ba? Parang sinasabi ni Jesus Christ, gano'n, I am quoting lang man. Sabi niya, sige, kayo yung righteous. Kayo yung 99. Pero meron kayong isang membro, sinipa nyo, tiniwalag nyo. Bakit? Sabi nga, sinipa yun eh, tiniwalag eh. So wala ngayong mapuntahan. Kay Jesus, baligtad. Pilit niya hahanapin yung nag-iisa na yon. Sabi niya, sige, given the fact, kayo yung mga righteous, self-righteous kayo, dyan na kayo. Ay sabi dito sa Luke 5:32, naparito ko hindi para sa mga matuwid. I have come for the sinners who is ready to take repentance. Magbalik loob at magsisi sa kanilang kasalanan. And that was, Jesus is seeking. There is no walls, there is no boundaries for Jesus Christ. Gigibayin at gigibayin niya talaga yun. So yung Samaritana namangha siya. Bakit ka humingi? Siyempre, kilala ng Samaritana na Hudyo ito. Di ba? We can identify naman yung mga kapwa natin eh. By means of yung papaano mangusap, magsalita. Na determine natin ang kausap natin kapag Kapampangan, pagka Bisaya, pagka Batanggenyo, ang dami, di ba? So dito rin sa encounter ni Samaritana kay Jesus Christ, na-identify niya na Hudyo ito. Or even in the dress, sa kasuotan, na-identify niya na Hudyo si Panginoong Kristo. Number 2, how Jesus saves us. So ibig sabihin, kung tayo hinanap ni Kristo, wala siyang ibang boundaries na pwede niyang daanan. Remember that this Samaria is a place na isinumpa ng mga Hudyo, pero si Jesus Christ, hindi niya po inalintana yan. So tayo, pagka tayo ay nagagamit din ng Panginoon, pwede rin natin ma-apply ito sa ating mga buhay, di ba? Kuminsan marami mga bumabalakid sa atin, sa totoo lang. Ang dami mga balakid. Yung oras, yung lugar, o kung ano-ano pa yung pwedeng bumalakid sa atin para tayo magamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And number 2 is, how Jesus saves us. Letter A, Jesus identifies our humanity. Sa verse 6, anong sabi niya? Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat by the well. It was about the 6th hour. Makikita natin, napagod din ang Panginoong Jesucristo. Nauhaw. So he needs water din talaga. At yung pagkakataon, makikita natin, di ba? Kaya nga siya humingi ng tubig eh. And even sa mga pagkakataon sa buhay natin, maraming mga situation sa buhay po natin na pwedeng magamit ng Panginoon. Remember tayo, paano natin na-encounter si Jesus Christ? Sa panahon po ba na tayo ay ayahay ang buhay natin? Sa panahon na tayo nananagana, talagang para maiisip mo wala kang pangangailangan sa buhay mo? Di ba hindi naman talaga sa ganung pagkakataon? Although may mga mangilan-ngilan. Pero lahat naman tayo, we are fall short of the glory of God. May pangangailangan. And this Samaritan woman, pag tinignan natin, she had need the water. And that water, everyday niya, usual niyang ginagawa yun, mag-iigib kasi may pangangailangan siya doon. And then, he encountered Jesus Christ. Surprisingly, makikita natin dito, letter B, Jesus invites our curiosity. Curious. Verse 10 to 14. Jesus answered and said to her, eto na, kasi sabi sa kanya, Hudyo ka, bakit ka humingi ng tubig sa akin? Ang sagot ni Jesus Christ, kung alam mo lamang kung sino itong humihingi sa iyo, and who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. At yun yung turn of events. Dahan-dahan, yung situation ngayon, from literal na water, na tinutukoy ng babae, and Jesus Christ
Little by little, it will turn to a living water, which is spiritually, mga kapatid, spiritual na, dahan-dahan, hindi niya binigla, dahan-dahan. Ang sabi niya, kung alam mo lamang kung sino itong humingi sa'yo ng tubig, baka ikaw ang humingi sa akin, at bibigyan naman kita ng tubig na nagbibigay buhay. Ang Panginoon, kapag humingi tayo, He will never say no. Sometimes it will answer our prayer, no. Makakabuti pa rin para sa atin yon. And by this time, nakita natin, living water. Now, verse 11, the woman said to him, Sir, sabi niya, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Wala ka man lang panalok. So sana sa isip ng babae, di ba, kukuha si Jesus ng tubig dun sa balon at ibibigay sa kanya. Yan yung nakarelate sa isip ng babae. Sabi niya, napakalalim nito, ni pansalok, wala ka. Where then you get that living water? Saan ka kukuha ng buhay, tubig na nagbibigay buhay? Sige nga, sabi ng babae. Nagsawa ba si Jesus Christ? Inayawan niya, bahala ka dyan sa buhay mo, ayaw mong makinig. Nagano'n ba si Jesus Christ? No. Pag tinignan natin, sabi ko, dahan-dahan, it will turn to events that Jesus Christ, she needs Jesus Christ. Verse 12, are you greater than our father Jacob? Ay, nabigla niyang ininsist, binago niya yung tema ng pag-uusap nila. Masigit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob? Who gave us the well? Yung nagkaloob nitong balon na ito and drank from it himself and as well as his sons, yung mga anak niya, and his livestock. Masigit pa ba kayo? Yung nagbigay nitong well, yung ninuno namin si Jacob. Di ba? Ang layo, pero pag tinignan natin yung situation, it will turn out. Verse 13, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. So tinuro ni Jesus Christ yung balon. Yung tinutukoy ng babae na literal na water, tinuro niya. Alam mo, iha, ang sino mang igib ng igib sa tubig na ito, sa balon na ito, at inom na inom tubig na ito, mulit-muling mauuhaw. Subalit, yung ibibigay kong tubig na nagbibigay buhay, you will never, ever thirst again. Palakpakan nga natin si Jesus. Verse 14, di ba? Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Napakaganda yung description, pag tinignan natin, para daw siyang isang balon na walang tigil sa pag-apaw. Ganun po, springing up. Na kapag ininom mo yung inaalok ni Jesus Christ sa Maritana, pag kinuha mo yun, ininom mo, then, para daw siyang bukal. Alam niyo yung bukal? Yung mga batis na walang tigil ang agos ng tubig. Ganyan daw, ang sabi ni Jesus Christ. Paano ka mauuhaw naman kung tuloy-tuloy namang maagos yun, di ba? And that is, specifically, makikita natin kay Jesus Christ, oo nga, yung ino-offer niya talaga. Letter C, Jesus insists on our honesty. Kasi yung babae, sa verse 15-19, the woman said to him, Sir, so the next verse, ang sabi niya rito, 17, 15-19, the woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw. Again and again. Yung babae, sabi niya ngayon, napunta sa isip niya, sige nga, bigyan nga ako niyang sinasabi mong tubig para naman hindi na ako mapagod at araw-araw nag-iigib ako dito sa balon ni Jacob. Sabi niya, bigyan mo na ako. Jesus said to the Samaritan, ang sabi niya, verse 16, go, tawagin mo yung asawa mo, papuntahin mo rito. Adi, ang senaryo naman, parang layo yung kanilang pinag-uusapan, baligtaran ng baligtaran. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, sige, pagbalik mo, isama mo yung asawa mo. Jesus said to her, the woman answered and said, wala po ko asawa, sir. Wala po ko asawa. And sabi ni Jesus, ano sabi? Jesus said to her, yes, you have well said, you have no husband. Wala kang asawa. Siguro kung tayo yun, di ba? Para mamamangha ka. How did he know? Paano niya nalaman na wala akong asawa? Pero tingnan niya sinabi niya, umuwi ka, isama mo yung asawa mo. Ito ay tricking question na pag tinignan natin, yung babae ang una nagtatanong, bakit ka humihingi? Pero ngayon baligtad na, sino nagtatanong? Jesus na. At tinatanong niya, papuntay mo yung asawa mo. Nag-turn yung events. Ang sabi dito, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. That you spoke truly. You know, means, talaga pagka tayo na-encounter natin si Jesus Christ, hindi natin namamalayan, we become to be honest sa mga sarili natin.
Kasi nasisikil tayo, nasusukol tayo doon sa salita ng Diyos kung minsan. And we have the guilty feelings katulad ng babae. Ang sabi ni Jesus Christ, totoo, yung sinasabi mo. 19, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Kita niyo, tumataas yung antas ng pagkakilala niya kay Jesus Christ. Now, ang thinking niya ngayon, propeta si Jesus Christ. Bakit? Because they have the belief, ang mga propeta nung araw, they are the ones who spoke from God, sinasabi doon sa tao, kung ano yung nagawa mong kasalanan, ito yung mga konsekwensya. Sabi, sa pakiwari ko po, kayo yung propeta. Nakita niyo, unti-unti, it will turn. Kaya naniniwala ko, ang Panginoon, alam niyo, hindi siya napunta rito para sa Samaritana. Hindi siya napunta rito para sa isang particular na babae. Jesus came to that place because that woman, bukod sa kanyang kasalanan, she was a sinner, she needs a Savior. Lahat tayo rito, kailangan natin si Jesus just like the Samaritan woman. Romans 3:23, anong sabi? For all have sinned and fall short of the glory of God. Nakita natin, lahat tayo nagkasala talaga. Wala na isang matuwid sa atin. Lahat tayo dito bumagsak sa fall short of the glory of God, sa krus ng Kalbaryo. And that woman, kailangan talaga niya ng isang tagapagligtas. Dalawang bagay lang naman kasi tayo mga tao. Kung paano tayo makarating sa kaharian ng Diyos, una, magpa-perfecto ka talaga, hindi ka nagkakasala, talaga namang pagharap mo doon, Panginoon, hindi ako nagkasala na isa. Welcome to my kingdom. Pwedeng sabihin sa atin ng Diyos yan. Tama? Pangalawa, we need a Savior who is Jesus Christ. Now, pagdating sa point number 1, hindi naman natin magagawa yun eh. So, in order to magawa natin yung point number 1, we need point number 2, Jesus our Savior. So that pagharap natin sa Diyos Ama at sasabihin sa atin, welcome to my kingdom, my son. Palakpakan natin si Jesus. Tandaan po natin, ha? Tayong lahat naging anak lang tayo ng Diyos. Dapat nga, adopted lang tawag sa atin. Alam niyo ba yung mga tinatawag? Ampun lang namin yan. Ang Panginoong Jesus po hindi. Nung tinanggap natin as Savior and Lord, we become truly the children of God. Yun yung maganda sa atin. Because of the blood of Jesus. Letter D, Jesus invalidates our religiosity. Kasi yung mga verse pa nito, iniiba ng babae, sabi niya, sinasabi niyo mga Hudyo, doon lang kayo sasamba sa Jerusalem. Kami mga Samaritana, dito sa bundok na ibinigay kay Abraham sa Samaria. So merong contradict. Pero yun ang inaalis ni Jesus Christ. Yung religion, sabi niya, ang Ama ang hinahanap, ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Right. And that Spirit, alam natin, and the truth is about Jesus Christ. Kaya yung religiosity, inaalis niya. Yung babae, iniiba-iba niya yung topic. Parang tayo, yung nasusukol tayo ng salita ng Diyos, di ba? Iniiba-iba natin yung topic. At maraming beses sa buhay natin, na-try nyo na ba pag umaga minsan, nagde-devotion kayo, may devotion kayo. Sometimes, pagbukas nyo yung Bible nyo, di ba? Kung minsan may lalatag, bubulaga sa harapan nyo, Bible verse. Di ba? Pag di mo paborito yung verse, ayaw mo babalik. Huwag na lang ito. Tatakpan mo ulit yung Bible, di ba? Huwag na lang ito, hahanap ko ng paborito kong verse. Right? Ganon din ito. And letter E, Jesus initiates our responsibility, my responsibility. John chapter 4, verse 25 to 26. The woman said to him, I know that Messiah is coming. Tingnan nyo, ang kausap niya mismo si Kristo Jesus. Pero ini-insist pa rin niya, alam po namin, kami mga Samaritana, darating ang tagapagligtas, who is called the Christ. When He comes, He will tell us all things. Hindi niya na-i-imagine, hindi siya namamalikmata, na lang pinag-uusapan nila, ito na sinasabi na ni Jesus Christ, lahat ng bagay na meron siya sa buhay niya. At sinasabi niya ngayon sa harap niya, pagdating ng Messiah, siya po ay magsasabi sa akin ng lahat ng ginawa ko sa buhay ko. Anong answer ni Jesus Christ? Verse 26. First time in the Bible, makikita natin ang sabi ni Jesus Christ. Ako itong sinasabi mo, yung Messiah. Sabi ko, speak to you, am He. Ako na ito. Ba't inihintay mo pa? Ako na ito. Di ba? Parang bombshell na sumabog sa harapan ng Samaritana, yung sinasabi ng paniniwala nila paparating ang Messiah, nasa harapan niya, particularly one-on-one sila.
Ang galing talaga mag-one-on-one ng Panginoon no? Praise God. Purihin ng Panginoon kasi nakikita natin si Jesus. Paano siya mag-turn of events sa buhay natin. Paano yung ma-prickled, masundot yung puso natin mga kapatid, in the sense na hindi tayo agad-agad masasaktan. Dahan-dahanin tayo ni Lord. And He was very compassion. Hindi ka tulad natin, di ba? Ikaw maramot ka barbado ka kasi. Ganon tayo Pero si Jesus po, very patient. Number 3, and that's how Jesus saves the woman. Sabi ko kanina, hindi lang siya napunta roon. But kasi kahit sa isang kaluluwa, pwede naman mag-manifest ang Panginoon. It will come to a one life that spread out to many people sa buhay ng maraming tao. And now the third one, how Jesus sends us. Nakadalawa na tayo. Jesus seeks us and Jesus save us. Pagkatapos ba wala na, meron pa, may pangatlo pa. How Jesus sends us. Sa pagpapatuloy, verse 27 to 30, and at this point, His disciples came and they marveled that He talked with a woman. Kita ninyo? Even His own disciples, nagulat sila, nakikipag-usap si Panginoong Kristo sa isang Samaritana. At sila nagbulong-bulungan, sabi nila, what do you seek? Or why are you talking with her? Bulong-bulungan sila. Parang sinasabi na, Guro, ba't nakikipag-usap kayo dyan? Di ba alam naman yun na bawal tayo makipagsalamuha sa mga Samaritana? Parang tayo. Nakita mo lang isang kapatid, may kasama na baka nakausap lang, dating kaibigan niya, isang drug addict, nakulong, nakalaya, nakulong na naman, labas-masok dahil sa kaso ng drug addict, drug addiction. Nakita mo yung kapatid mo, bakit nakikisama siya doon sa Para tayong mga disciples. Ang bilis natin agad-agad mahusga. Hindi natin alam, mini-minister pala ng kapatid natin yung isang drug addict, no? Kahit anong gawin niyang pagpasok doon sa rehab, hindi siya mabago. Baka doon sa salita ng Diyos, sa isang iglap, mabago ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbabahagi tungkol sa kagandahang loob ng Panginoon. And so be it, parang ganito nga, tama. 28, the woman then left her water pot. Tingnan niyo yung turn of events. Yung babaeng ito, importante sa kanya yung banga. Araw-araw siya nag-iigib nga doon, pangangailangan nila yun. But suddenly, yung banga na kanyang kinapapaguran, iniwan niya. Ano sabi? She went away into the city and said to the men. Ang ganda ng turn of events. After natagpuan siya ni Jesus Christ, ipinakilala sa kanya kung sino yung tagapagligtas, yung Mesiya. Now, eto ngayon. Inutusan ba ni Jesus Christ? Humayo ka na. Wala pong ganun Yung babae mismo, iniwanan niya with herself. Takbo siya nun sa lugar nila. Kaya nga tanghali siya nag-iigib dito kasi iniwas siya machismis siya Tanghaling tapat, imagine. Ikaw ba naman mag-iigib ka ng gano'n? So may iniiwasan talaga siya. Meron siya mga guilty feeling sa buhay niya na iniiwasan niya. And suddenly, na-encounter lang si Jesus Christ. At yun yung panahon, yung oras na pag tinignan natin, eto na. Ito talaga yung pangangailangan ng babae. Hindi lang yung tubig na iniigib niya araw-araw. May pangangailangan yung babae na isang buhay na magbibigay sa tuwing iinom sila ng tubig na yun, mauuhaw sila. Pero yung tubig na ibibigay ni Jesus Christ, never ever siyang mag-uuhaw. Now, 29. Ang sabi dito, come, see. Dalawang pangalan. Ang ganda na yung come and see. You know, the words coming from the mouth of Jesus Christ. First, disciples na sumusunod sa Kanya, ito yung narinig natin kay Jesus Christ. Sabi niya, ba't kayo sumusunod sa akin? Ito si Peter, John, James, and yung kapatid ni Peter, si Andrew. Ang sabi nila, saan po ba kayo nakatira? Yun lang ang tanong sa Kanya, pero actually curious sila kay Jesus Christ, saan nakatira? Sinundan nila, ang sabi ni Jesus Christ, come and see. And this word coming from the mouth of a Samaritan woman, come, see a man. Sabi niya sa mga kalahi niya, who told me all things that I ever did, could this be the Christ? Siya na kaya yung Kristo? 30. Then they went out of the city and came to Him. Sa isang bibig nang galing, isang Samaritana, isang babae na iwas ng iwas sa mga kalugar niya, no? Dahil alam niya yung kasalanan niya sa sarili niya, now, nagtetestify siya dahil encounter niya itong tao na to, si Kristo Jesus, a prophet, a Christ, nagsabi sa kanyang buhay kung ano yung mga lihim niya, at ngayon yung mga tao, di ba, parang tayo, binalitaan tayo ng isang magandang balita. Gusto ko rin makita yan, sino yung sinasabi mo? Yung mga tao, tumakbo rin sila. Pinuntahan nila si Kristo Jesus. 39 to 42. And many of the Samaritans of that city
believe in Jesus. Why? Because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. Nako, mga mananampalataya ngayon, pagdating sa testimony, gustong-gusto nila yung portion nila, no? Pag nag-testimony, nako, napakahaba. Sabi na isang pastor, nawalan ako ng wallet, pero may pupuntahan ako. Sumakay ako ng bus, nakapulot ako ng barya doon sa ilalim ng may pamasahin ako. Pagbaba ko, nakapulot tuloy ako ng... Nako, nagkwento-kwento na. No? Testimony, ibig sabihin, the goodness of the Lord. Itong babae na to, ang ipinabalita niya, yung ginawa sa kanyang personal, Kristo Jesus, yung sinabi po. Yung sinabi. Nakita niyo? Yung puso ng babae na bago, na baligtad. Yung priority niyang pag-iigib, nawala na po yun. Na-report siya ngayon dun sa sinabi ni Jesus Christ. Hebrews, anong sinasabi? If we fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith, right? Then we will see itong krus ng Kalbaryo. What Jesus did sa mga buhay nating lahat. Ito, sinabi ng babae, tinestimony niya kung ano yung ginawa, sinabi sa kanya ni Panginoong Kristo. Verse 40, so when the Samaritans had come to him, they urged him, meaning Jesus Christ. Nakiusap sila kay Jesus Christ. Ang sabi, manatili po muna kayo dito sa aming lugar. In-invite nila si Jesus. Inis na ba ni Jesus Christ? Hindi. Jesus and his disciple stayed for 2 days on Samaria. Tinuturing nilang kaaway. Siguro yung mga disciples, nag-iisip-isip pa rin sila eh. Ibang verse pa nito, yung susunod na verse, nagtataka sila nung sabihin ni Jesus Christ, umani na kayo kahit hindi kayo ang nagtanim. Ang sabi ng mga disciples, hindi pa tag-ani ngayon na 6 na buwan pa bago mag-ani. No? Ito yung sinasabi ni Jesus. 41, and many more believe because of his own word. Tama. Lahat tayo. Hindi lang tayo naniniwala sa sinasabi ng pastor nyo. Tama? Hindi ka lang naniniwala sa kapwa believer mo. Naniniwala ka kasi mismo sa salita ng Panginoon, yun ang narinig natin at nai-experience natin. And these people from Samaria, not just only believing to the woman, kung ano yung sinabi niya, kundi siya narinig nila sa sinabi ni Kristo Jesus. Kami mga pastor po, huwag niyo paniniwalaan masyado yung mga sinasabi namin kung hindi naka-angkla, nakaugat sa sinabi ni Kristo Jesus. The word of Jesus itself, believe, ang sabi rito. Sa verse 42, and then they said to the woman, eto na, anong sabi lang sa babae? Now we believe, ngayon naniniwala na kami. Hindi dahil sa sinabi mo, amiga, sabi nila, no? Hindi dahil sa sinabi mo, but for ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. First time in the history ng mga Israelita, narinig, nakita natin dito, ang nag-declare, mga despised Samaritan po. Despised, sabihin, hindi siya kalahi. Away sila ng mga Israelita. Pero sa kanilang mga bibig mismo, narinig nila, the Savior of the world. Tama sa gospel, pag tinignan natin si Panginoong Kristo, kanino siya na-amaze? Hindi naman sa mga Hudyong kalahi niya eh. Na-amaze siya sa mga Gentiles. The Roman captain. Di ba sabi niya sa mga, hindi po karapat dapat napuntahan pa ninyo sa bahay ko. Sabi niya, di ba? Namangha si Jesus Christ. Amazed si Jesus Christ. Hinarap niya mga Israelita. Ang sabi niya, wala pa akong nakita na ganitong pananampalataya sa Israelita. And so be it, tayo rin. Pwede tayo. Pwede mamangha sa atin si Lord. Di ba, alam niyo mga kapatid, napakasarap. Pamproblemahin natin, papaano natin mapapasaya ang Panginoon sa buhay po natin. Yung blessing po na kay God yan. Nasa Panginoon lang yan. Alam yung blessing, nakaganyan lang ang Panginoon. Inaantay niya lang pag parang yung mga anak natin, di ba pag natutuwa tayo sa mga anak natin, di ba? May pagpapala tayong binibigay kahit di humihingi. Ang Diyos natin, much more pa. Ibibigay at bibigay sa atin ng Panginoon kapag siya ay natuwa sa atin. Yung iba kasi pinahihirapan eh. Pasayahin natin ang Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. And then makikita mo, just like the Samaritan, sa mga bibig nila, narinig natin, the Christ, the Savior of the world. Hindi sa mga Hudyo mismo. Lahat tayo hinanap ni Jesus, sa totoo lang. Lahat tayo hinanap talaga ni Jesus. Praise God, nandito lahat tayo ngayon sa bulwagan na ito. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya walang magmamalaki, ako, pastor, hinanap ko si Jesus. Ako naghanap kay Jesus.
I don't think so. Sabi ko kanina, He loved first, that's why we love others. Una tayong minahal ng Diyos. Purihin ang Panginoon kasi yan yung kanyang mission sa atin na tayong lahat ay hanapin talaga. At kapag natagpuan tayo, just like a sheep, iaarugain niya, hihimasin niya, kakargahin niya. Di ba ang sarap? Kaya sabi ko nga, kung tayo mismo, tumatanaw tayo ng utang na loob sa kapwa-tao natin, much more pa, tumanaw tayo ng loob dito sa krus ng Kalbaryo. Hindi masama. Hindi masama. Kapag ka natuwa ang Panginoon sa iyo, kapatid, you will see what God had did to your life and my life. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko sa presensya ng Panginoon. Sige po, kung meron pa po sa atin dito na truly indeed hindi mo pa natatanggap sa puso mo si Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo, it is the time, kapatid, ito yung oras, panahon, that we can recommit yung ating sarili. Recommit natin kung tinanggap mo na o this time nakita natin na yung mensahe ng Panginoon. Father, lumalapit kami sa inyo at aking inilalapit ang aking mga kapatid dito sa bulwagang ito. Hayaan nga po namin, O Diyos, na sa aming sarili, maamin namin na makasalanan talaga kami, hindi kami perfect. Nagkakasala kami, Panginoon. Pero salamat sa biyaya, yung kahabagan mo po. Pinapapasok kita sa aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang mag-udyok sa akin, magpaalala sa akin, kung ano yung mga bagay na pwede namin gawin ayon sa iyong looban. That's why, Lord, sabi mo, kinuha mo ang lahat ng aming mga kasalanan at dinala mo dun sa krus ng Kalbaryo upang kami naman po ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Turuan mo pa kami, Panginoon, how to know you better and better so that we will be able, Lord, malaman namin yung tunay na kalooban mo. Ang aking mga kapatid, akin pong itinatalaga sa iyo. Salamat po dahil kayo ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mabuti. Ito po yung samot, dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.